Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Itinuturing kasi nitong isang kalapastangan ang paglabas nito ng silid na maputla ang mukha. Naniniwala kasi ito na tungkulin ng isang babaeng magsilbing adorno sa paligid na kanilang ginagalawan. Napasimangot siya sa isiping iyon dahil wala siyang kabalak-balak na maging ornamental figurine ng isang bahay. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Her mother glided in. Kasama yon sa mga alituntunin para maturing ang isang lady. An ordinary girl walk ay lady glides. Minsan nga ay naisip niyang mas nanaisin pa niyang maging isang ordinaryong babae kaysa yung palagi na lamang siyang nagpapadula sa sahig. Are you ready, honey? Parating na ang mga bisita. Imporma nito sa kanya. Sinulya pa niya ito. Her mother was beautiful despite the age. She was Jonusque, stately and majestic. Isang mukhang hindi pinaliligtas ng mga manunulat ng society feeds. Maraming nagsasabing mapalad siya at naipamana ito ang taglay na kagandahan sa kanya. She was almost her replica. Noong kabataan pa nito, dalawang katangian lamang ang kanilang ipinagkaiba. She had a mass of wild, curly hair, and a buoyant spirit. Pareho niyang namana ang mga yon sa kanyang namayapang papa. Sandali lamang, mama. Tinapos niya ang pag-aayos ng sarili. Pinatayo siya nito sa kinauupuan sa harap ng salamin. Dahan-dahan siya nitong pinaikot na para bang isa siyang science project na naka-exhibit habang ine-examine. Pinaglandas nito ang mapanuring mga mata mula sa kanyang ulo, pababa sa kanyang talampakan. Ilang ulit nito yung ginagawa at maya-maya pa ay bahagya itong napangiwi. What's wrong now? Nag-aalala niyang wika sa kanyang sarili. Napabuntong hininga siya. Probably the hair again. Isang pulidong chignon ang balak niyang gawin sa kanyang buhok, ngunit tulad ng dati ay hindi yon nangyari. May sariling pag-iisip ang kanyang buhok at ayaw na ayaw niyong minamanduhan. It was irrational and stubborn. Hindi yon nagpapatangay. Anumang klaseng hila ang gawin niya. Isang tube na yata ng gel ang nailagay niya roon pero hindi pa rin umubra. Kung hairspray naman ang gagamitin niya, malamang na malaki na ang butas ng ozone layer ng mundo ay hindi pa rin sumusuko ang mailap niyang buhok. Hindi kagaya ng buhok ng kanyang mama. Kasintuwid yata ng ruler. Bagyo at ipo-ipo man ang dumaan, ay mananatili yung bagsak at diretso. Oh, your hair is bad. Nakasimangot na komento nito. Dumako ang mga mata nito sa kanyang suot na damit. She hated black. It reminded her of mourning and funerals. Partikular na ang libing ng kanyang papa. Kaya, isa yung safe na kulay. Dahil hindi ito mahilig mag-experiment. Kung siya lamang masusunod ay susubok siya ng ibang kulay. Assorted loud color, vivacious yellow and mysterious lavender, seductive red, electric orange para maging mas masaya ang magiging itsura niya. Itinukod nito ang isang daliri sa kanyang baba upang itaas ang kanyang muka. I'm sure the Pakuldos will adore you. Nakita niyang excitement sa mukha nito nang sabihin ang mga katagang yon. Napaurong siya sa isang hakbang dito. Ikinabigla niya
ang ibinalita niyon. Are they coming? Bigla siyang nataranta dahil hindi siya nakapaghanda. Walang nabanggit ang kasintahan niya na si Derek na isasama nito ang mga magulang nito. Yes, they are honey. Anito na kumukutita pa ang mga mata. Finally, biglang bumigat ang kanyang mga paa. Her innards turned into stone. Pakiramdam niya ay nasa kalagayan siya ni Princess Diana nung una nitong harapin ang buong royal family. Hindi naman siya inabisuhan ng kanyang mama na imbitado nito ang pamilya ni Derek. Nasanay na siya na madalas magkaroon ng asayahan o pagtitipon sa kanilang bahay kahit wala namang espesyal na okasyon. Nababagot na si Sarah sa tuwing makakarinig ng usapan ng mga mayayamang bisita nila habang nagpapayabangan ng mga ito. Patago niyang kinurot ang kanyang braso upang panatilihing alerto ang pupungas-pungas niyang mga mata. Matagal niyang pinipigilan ang mapahikab. That was a no-no. Ipinagbabawal ang paghikab sa harap ng mga mayayaman. Hindi ikatutuwa ng mga ito na masilayan ang iyong alangala. Tungkol sa larong golf ang naging paksa ng mga bisita nila sa hapag. Nang maihain ng mga katulong ang una sa 7-course meal. Minabuti niyang manahimik sa kanyang kinauupuan dahil hindi niya maintindihan kung bakit maging si Derek ay wiling-wili sa sport na yon. Imbis na pumayat, ay mas lalo pang nadagdagan ang timbang nito simula nang mahilig ito sa paglalaro niyon. Ayon dito ay masarap daw kasi ang pagkain sa country club na dinarayo nito. Hindi tuloy niya napigilan ang sarili na ikumpara ito sa daddy nito na mas maganda pa ang pangangatawan kaysa rito. The discussion of the affluent group jumped from the one topic to the next. Napatangay na lamang siya sa pinag-uusapan ng mga ito at sumagot lamang siya kapag tinatanong. Pinagbuti niya ang pagnguya ng pagkain na parang doon ay nakasalalay ang kanyang buhay. Nagplaster siya ng isang lalanggaming ngiti sa kanyang mga labi. Walang dapat makahalata na yon ang huling lugar kung saan niya gustong matagpuan ang sarili. Pasimple siyang kinalabit ni Derek sa kanyang siko. Let's talk outside, bulong nito sa kanya. She was more than willing to oblige. Yun na yata ang pinakamatagal na hapunan na naranasan niya sa buong buhay niya. Hindi siya halos makapaniwalang nalampasan niya yon. Dessert that tiramisu cake na isinisilbi ng mga katulong ang tinanggihan niya. Excuse us, sabay na sambit nila ni Derek sa mga taong nakapalibot sa parihabang antik na mesa. Tumango lamang sa kanila ang mga ito. Isang makahulugang ngiti ang pinagsaluhan ni na Mr. at Mrs. Bacoldo. Ngunit hindi patatalo ang malapad na ngiti na nakaplaster sa mga labi ng kanyang mama. Her mother so victory. Iginiya ni Sarah si Derek patungo sa solar ng kanilang bahay. Malayo yon sa drawing room kung saan tiyak na mag-uumpukan ng mga bisita nila pagkatapos ng mga itong kumain upang magkape o kaya ay magtsaa at magchismisang muli. Kung nasa mood ang mga ito marahil ay maglalaro ng blackjack ang mga kalalakihan. Ba't hindi mo man lang binanggit sa akin na darating pala ngayon ng mga magulang mo? Sita ka agad niya rito. It wasn't my fault, nor my parents. Paghuhugas kamay pa nito. Ang mama mo ang mapilit na nagyaya sa mga magulang ko. Napakunot no ito. Besides, ano bang kinagagalit mo? Come on, Sarah. Bakit pa ba tayo magpapatumpik-tumpik gayong doon din naman ang tuloy natin Marriage, she muttered to herself. Wala na ba talagang ibang option para sa kanya? Umupo ito sa kanyang tabi. Tinanganan nito ang kanyang kamay. Tapos ka nang mag-aral. It's time to get married.
Wala ka namang dapat problemahin dahil kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Pwede ka magtrabaho sa kumpanya ko kung gusto mo. You can start your own business. Tutulungan kita. O di kaya'y manatili ka na lamang sa mansyon natin. The choice is yours. Pakiramdam niya ay isa siya sa mga kliyenteng kinukumbinsi nito. Napasulyap tuloy siya rito at pinagmasdan ito. Hindi naman ito gwapong-gwapo. Likas na may kaitiman kasi ang mga pakuldo at medyo kinulang pa sa katangkaran. Pero hindi rin naman ito masasabing pangit. Aristokrata ito kung kumilos at magsalita. Kaya nitong dalhin ang sarili na sa katunayan ay maraming babae ang naghahabol dito. Hindi naman siya nagtataka dahil sa mga panahong iyon kapag forte ang kotseng minamaneho ng isang lalaki, kahit mukha itong kwago ay maglimistulang isang dashing prince sa harap ng maraming babae. Matingkad at kumikinang na kinabukasan ang naghihintay sa kanya kapag napangasawa niya ito. Kaya ito ang pinili ng kanyang mama dahil kaisa-isa itong anak ni na Mr. and Mrs. Pakuldo. Hinuhubog ito ng mga magulang nito upang pamahalaan nito ang malaking korporasyong iiwan ng ama nito. Derek was the current prince and soon to be king of a powerful business empire. Sino ba naman siya para tanggihan ng binata? Bukod sa kapirasong tigang na lupa, ay wala nang ibang naiwang ari-arian ang papa niya sa kanya. She was nothing but a pretty face. Kung tutuusin ay wala siyang mahihiling pa kay Derek dahil handa itong punan ang lahat ng kulang sa kanya. Seguridad, karangyaan, kapangyarihan, tinitingalang pangalan. Madali naman itong kausapin na madalas sa hindi ay nagkakasundo sila. Ang salitang pagkakasundo, siya biglang natigilan. Hanggang na mga sandaling iyon ay hindi kasi siya kumbinsido sa sapat na magkasundo ang magkasintahan upang mag-work ang isang relasyon. At hindi niya yon nasagot sa sarili niya. Dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya handa sa pag-aasawa. Derek, I just graduated. Pareklamo niyang sambit. Bigyan mo naman ako ng sapat na oras para sa aking sarili. Let me enjoy my life. Nais ng mga magulang ko na makasal tayo sa lalong madaling panahon. Pagpupumilit pa nito. Beside, mas makakapag-enjoy ka kapag mag-asawa na tayo. What do you want? Mag-travel ka? Mag-shopping spree? Just tell me. Bibigyan kita ng sapat na allowance para sa lahat ng luho mo. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay niya dahil hindi nito naiintindihan ang punto niya. Nais kasi niyang may mapatunayan muna sa sarili. Nang hindi nakakabit ang pangalan sa kilalang apelido nito. Hindi material na bagay ang gusto ko. Paglilinaw niya rito. I want to prove my worth, Derek. Sarah, you are worthy. Naiiritahan na nitong sabi. Papatulan ba naman kita kung wala kang kwenta? Half of the male population will be envious of me kapag nakasal tayo. Stop kidding. I'm not kidding. Pakli nito sa kanya. Magiging pakuldo ka na. You will be my wife. Wala nang magagawang iba kundi tumitig na lamang at humanga. I don't plan to share my woman with anybody. Nahimigan niya na may kalakip na pagbabanta sa tinig nito. Nasa po na lamang niya ang kanyang noo. Hindi ko kailangan ng atensyon ng ibang lalaki. Nagngingit-ngit niyang sabi. Batid nito na kailanman ay hindi niya binibigyan ng pansin ng ibang lalaking umaaligid sa kanya. Walang lalaking bumubuhay ng kanyang interes, maging si Derek man. Tinugunan na lamang niya
ang panliligaw nito para tumigil na sa pangungulit ang kanyang mga mama. Huminga siya ng malalim. Pinakalma niya ang kanyang tinig. Gusto kong magseryoso. Bilang isang equestrian, I know I'm good. Hindi lamang ako porsigido noon kaya hindi ako nakapagkamit ng medalya. A medal? Dismiyadong bulalas nito. Akala mo ba'y makakapaghintay ako? Hanggang sa matanghal kang Athletic of the Year? Be serious, Sarah. I don't have all the time in the world to wait for you. Maraming iba riyan, alam mo yon. Pero ikaw ang pinili ko. Of course, she had to be thankful. Ilang beses na ba yung paulit-ulit na isinasaksak ng mama niya sa kanyang utak. Napakaswerte raw niya kay Derek. At ang mga tulad nito ay hindi na pinakahawalan pa. I'm not asking for forever. Pilit niyang pinapaintindi rito. Let me focus on my next competition. Hayaan mo. Doon ko muna ibubuhos ang buo kong atensyon. Pagkatapos nun ay ibibigay ko na ang kasagutan tungkol sa wedding proposal mo. Saglit itong natahimik at nag-isip. Matama niya itong pinagmamasdan. At base sa ekspresyon ng mukha nito ay hindi ito papayag. Ngunit, ipagpipilitan pa rin niya ang nais niya. I don't like that deal. Lugi ako ron. Sa wakas ay sambit nito. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. I have a better idea. Hindi ako tumututol sa plano mong may patunayan ka muna sa iyong sarili. In fact, willing akong suportahan ka sakaling kailanganin mo ang financial support ko. But after the competition, we will announce our wedding. Hindi siya kaagad na nakaimik sa sinabi nito. May dinukot ito sa bulsa na pantalon nito. Isang kahita ang hawak nito at binuksan sa harapan niya. Isa ito yung De Beer Diamond Engagement Ring. Kaagad nitong kinuha ang kamay niya at isinuot yon sa kanyang daliri. Medal or no medal? Bago pa siya nakasagot ay sinimsim na nito ng halik ang kanyang mga labi. Hindi niya yon tinutulan. He was her boyfriend. Subalit hindi lamang niya magawang tumbasan ang init na nararamdaman nito sa kanya. Habang sakop ng mga labi nito ang mga labi niya, ay nararamdaman niya ang paglalakbay ng kamay nito sa kanyang dibdib. Imbis na pigilan niya ito, ay hinayaan na lamang niya ito na gawin yun. Madalas niyang tinatanong ang sarili kung si Derek talaga ang dahilan kung bakit hindi siya na-excite sa tuwing ginagawa nito yon sa kanya. He was predictable. He approached sex tulad ng pag-approach nito sa isang business meeting. Laging naka-schedule. Sa ulado na nga nito ang routine nito. Minsan nga ay binibilangan pa niya ito. First 20. Pag-uukulan nito ng pansin ang kanyang mga labi. Next 20 ay sa kanyang dibdib nito ibinubuhos ang atensyon. Then, he would try his luck. Sa kaniya ito pinatitigil sa ginagawa. Kundi mura, ay kibit balikat lamang ang kadalasang nagiging reaksyon nito. Minsan din ay naitatanong niya sa sarili na baka nasa kanya ang problema. Malamig ba ang kanyang dugo? Naisip nga niya na baka kalahi na yata siya ng mga reptile at baka kailangan na niyang kumonsulta sa doktor. Ngunit wala talaga siyang nararamdaman sa tuwing dumarating sila nito sa puntong iyon. At hindi naman niya pwedeng sisihin ang sarili niya kung ganun man ang magiging reaksyon niya sa bagay na yun. Nakuha niyang pigilan ang porsigidong kamay nito nang maramdaman niyang iba na ang tinutungong direksyon niyon. Balikan na natin ang mga bisita. Kanina pa siguro tayo hinihintay ng mga yun eh. She heard him curse. Hindi lamang niya ito pinansin. At dito na po nagtatapos ang chapter 1 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po ako muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.